Samantala yung pinapahanap sa'yo si Atong Hang, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahuhuli. Sabay-sabay natin isigaw, Jandik Bayot! Jandik Bayot! Jandik Bayot! Jandik Bayot! At yan mga kababayan, na binabayaran sila para isagawa ang impeachment laban sa kay BP Sara. Ngayon, nakikilala naman siguro yung isang congresswoman dyan na babae na si Luistro. Sino ang nakakilala kay Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Dahil kay Speaker, may ayuda! may ayuda! Dahil kay Speaker, may akap! Napanood nyo ba yun mga kababayan? Dahil kay Speaker, bumaha ng ayuda at pera. Tandang-tanda namin yan, Luistro. Tapos sasabihin mo sa amin, simple lang, pag walang kaso, humarap at magsalita. Pero, anong sabi niya doon sa nauna niyang video? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil May kaso! May kaso! dahil rapist ang asawa niya na merong waranto pares. Kaya itinago ni Luistro. At ngayon, naging mayor pa ang gagong rapist na asawa ni Luistro. Luistrong gagang babaeng bobo. Tarantadong magnanakaw. Huwag nyo kaming gaguhin at paikot-ikutin. Sino pa? Yung representative ng Akbayan Party List na nandito yung bibig niya. Sino ang pangalan nun? Percy! Sino ang pangalan nun? Si Percy! Imbis na nga sikasuhin mo, pag inom mo ng maintenance mo para yung bunganga mo madiretso, mas inuuna mo pa ang pamumulitik ko. Sino pa? Si Benny Abante, anong sabi niya? Hindi namin ang impeachment na ginagawa na ito ay dinisenyo ng Administrasyong Marcos para ipagdamot sa mga Pilipino na mamili ng kanilang leader sa darating na halalan. At malinaw din na kaya ginawa ang impeachment na ito para pabagsakin lamang ang kalaban nila sa politiko. Kaya tayo ay merong dala-dala na iba't ibang mga tarpaulin na nakalagay dyan ang zero vote sa lahat ng congressman na buboto sa impeachment ni BP Sara Duterte. Asa na yung mga Muslim? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? So malinaw sa atin, di ba? Yung batas ng Sharia law, pag nagnakaw ka, pinuputulan ka ng kamay. Pag nagsinungaling ka, puputulan ka ng dila. Kaya sana sa lahat ng Muslim na congressman, bumoto kayo sa inyong konsensya. Presidente! Papayag ba tayo? Papayag ba kayo na ma-impeach si Marcos? At isarado ang Congress? Diyan tayo papabor pag pinasara ang House of Representatives. Dahil lahat ng ginawa ng House of Representatives, puro kabalbalan, panggagago, pambababoy, at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Malinaw sa amin, sa lahat ng nasa loob ng Congress, na ang impeachment na ito ay dinisenyo ng Administrasyong Bangag para pabagsakin lamang at ipagdamot sa mamayang Pilipino na mamili ng leader sa pagdating ng eleksyon. At malinaw sa amin na bayad ang lahat ng mga congressman para i-impeach ang ating presidente na si Inday Sara Duterte. Meron bang mga Muslim dito? Meron bang mga Muslim dito? Lahat ng mga Muslim dito ay nananawagan sa lahat ng congressman na mga Muslim na bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa maleta.
Alam ng mga Muslim na congressman ang batas ng mga Muslim na tinatawag nating Sharia law. Bawal sa Muslim ang magnanakaw. Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Tama ba mali? Tama ba mali? Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Pag ang Muslim nagsinungaling, pinuputulan ng dila. Lepat muna ako doon. Lepat ako. Kaya mo. Anti-impeachment group. Dito po. Dami. Nagpuntas dulo. Nadulo. At isang vlogger mga kaibigan na sa harap. Ayan o, kita nyo naman. Ayan po. So mga anti-impeachment group po ito. Yung mga kaninang nag-ingay doon mga ano pro-impeachment. So maya magkaroon ng programa anti-impeachment. So baka tangwa po tayo mga kaibigan. Ba? Basta kayo galing? Supreme Court? Kanina. Supreme Court? 10 o'clock. 10 o'clock at 12. Ah, 12? Tapos hindi kanina iwasan kumain. Ganun, oo. Pahinga muna kayo doon. Mamaya makakaroon tayo doon. Oh, meron. Salot! Grabe, andito na yung mga sandamakmak na supporters ni dating President PRRD, mga kababayan. Adventurers. Doon tayo sa kabila! Doon sa lungga ng mga buhaya! Grabe! Tumatay yung balahibo namin dito. Sobrang dami ng tao ngayon sa harapan po ng Congress, mga kababayan. Ang nadarama, Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin.
Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Oh, dito ko. Ito. Wala yung ano, wala ba sila? Yung packet mo wala? Nasa liwasan na. Ayun. Sulong! Bunyog. Bunyog, yung Philippines. Ayun o, kabila. Ayun, kabila. Oo. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal. Na muli kitang makita. Pilipinas, ang may pag-asa pa. Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin.
Sige na po, okay na. Tawid na po tayo. Okay na. Padahanin po natin yung mga sasakyan muna. Pakisuyo lang po. Padahanin natin. Pasuyo lang po. Nawala yung permit. Hanggang kailan po kayo magbibingi-bingihan? Kaming mamamayang Pilipino na nanggaling pa sa unang distrito ay voluntaryong pumunta at kusang loob na sumama sa panukalang ipinaglalaban dahil sa krisis na kinakaharap ng ating bansa. Ang sigaw lang po namin ay simple lamang. Ngunit bakit hindi nyo kami binibigyan ng pansin? Bakit hindi nyo kami binibigyan ng atensyon? Ang kailangan po namin ay aksyon at solusyon sa krisis natin ngayon. Saan pa po pupunta ang aming kapalaran? Kung hanggang ngayon ay lubog pa rin kami at nasa laylayan. Kaming mga simpleng manggagawa at trabahador na araw-araw pumapasok sa trabaho upang may maiuwi lamang. Patuloy po dyan. Kaya naman, hindi Tatanggalin, ba't alisin? Ibaba, ibaba, ibasura. Ibaba ang fee. ay nanggaling pa sa Middle East. Ngunit ang pagtaas ng langis ay tayo pa ang una. Dahil bumalik tayo Ipaglaban! patuloy na nagpapahirap sa taong bayan. Ipaglaban! Ibaba! Ang bansang Pilipinas ay paglabawin. Huwag kurabutin. Paglaban, karapatan ng mamamayan. Iba't mahirap sa bayan. Ibaba, ibaba, ibasura. Ibaba, ibaba, ibasura. Iba't mahirap sa bayan. Alisin, Ito tanggalin. tatanggalin, At alisin. ba't alisin, Ito tanggalin. tanggalin. At alisin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, isang panibagong araw na naman po natapos ang ating pakikibaka at pakikipaglaban para sa ating karapatan. Lods, ngayon ka napansin. Ang ganda ng Batid kong lahat po tayo ay pagod na. May spring bed. Ngunit ito ang lintana upang tayo tumingin hanggat hindi po natin natataba ang tagumpay ng ating pakikibaka. Kung kaya't, hayaan niyo po tawagin ko ilan nating kasamahan dito sa aking likuran upang magbigay ng kanilang salobin at mensahe
ngayong hapong ito. Sa pangunguna po na nagmula sa samahan ng TODA, atin po siyang palakpakan, si Ka Junjun. Isang magandang hapon po ulit sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, kami ng mga tigaunang distrito ng Batangas ay kusang loob at voluntaryong nagparito upang manawagan at kalambagin ang gobyernong natutulog. Ang aming panawagan sa gobyerno ay magbigay ng solusyon at aksyon, hindi o korupsyon. Dahil sa mga ginagawa niyong krisis sa bansa, maraming mamamayang Pilipino ang naghihirap. Ang panawagan ho namin mga Batanggenyo ay mapababa ang VAT, alisin ang excise tax, mabatasan sa ng mga manggagawa, at mapababa ang bilihin. Ang aming panawagan dito sa Kamaynilaan, sa gobyerno, sa Kongreso, na mabigyan nila ng pansin ang bawat isang Pilipino. At para naman po kay Executive Secretary Ralph Recto na siyang pangunahing humaharang upang mabababa ang VAT, mabatasan sa ng mga manggagawa. Ang panawagan sa iyo ng kapwa mo Batanggenyo, bumaba ka na sa pwesto dahil ang gobyerno ay tinatap para magserbisyo, hindi para maging negosyo mo. Maraming salamat po. Oh, lisin na yan, mga buhaya! Lisin na yan, mga buhaya! Lisin na yan, mga buhaya! Maraming salamat sa iyong mensahe, Ka Junjun. Ngayon, hayaan niyo pong tawagin ko sunod natin tagapagsalita ngayong araw na ito. Atin siyang palakpakan ng mula sa samahan ng mga manggagawa, si Ka Ronnie. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pagbati mula sa mga taga-unang distrito ng Batangas. Mga kababayan ko, alam naman nating lahat na laganap na sa ating bansa ang kahirapan. Mga mamamayan na mahihirap dahil sa mga taong nagpapahirap. Korupsyon na hindi nagawa ng aksyon. Solusyon na wala naman direksyon. Kaya gobyerno, ayusin nyo ang mga mali nyong desisyon. Dahil kung mahal nyo ang Pilipinas, gagawa nyo ng aksyon ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Kaya naman ikaw, Executive Secretary Ralph Recto, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ang kalagayan ng mga kababayan mo at ng sambayan ng Pilipino. Huwag kang magbingi-bingihan dahil alam namin na narinig mo ang sigaw ng kapwa Batanggenyo. At huwag kang magpipipihan. Sabihin mo ang katotohanan at hindi puro kasinungalingan. Di ba ikaw nagtaas ng value added tax? Hindi mo kaya pababain. Ito ang iyong gusto. Pues, kami na bahala. Kapwa mo, Batanggenyo, ang magpapalis sa iyong pwesto. Ang dami ng gulo. Kailan pa ba ang pagbabago? Kailan pa ang pagbabago sa sistema ng ating gobyerno? Mga kababayan ko, napapanahon na para sabay-sabay nating sigaw ang ating karapatan. Ba't alisin? Ito tanggalin! Rekto tanggalin! Ba't alisin? Bansa ay pagyamanin at huwag kurakutin. Lisin na yan, mga buhaya! Lisin na yan, mga buhaya! Lisin na yan, mga buhaya! Maraming salamat, Ka Ronnie, sa iyong mensahe. Ngayon, hayaan niyo pong tawagin ko sunod natin tagapagsalita ngayong araw na ito. Atin po siyang palakpakan. Nagmula din siya sa samahan ng manggagawa, si Ka Jan. Ba't alisin? Rekto tanggalin! Rekto tanggalin! Ba't alisin?
Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po muli kami sa harapan ng Liwasang Bonifacio upang ipabatid at iparating sa mga kongreso ang aming mga salubin. Dahil napakarami na po ang naghihirap at nagugutom sa ating bansa. Kami po na nagmula pa sa unang distrito ng Batangas na voluntaryo at kusang loob na sumama sa pakikibakang ito upang iparating at kalampagin ang natutulog nating kongreso. Nagpapasalamat din ako sa mga tagaunang distrito na hindi sumusuko at buwan loob ng aming munting tinig. Naway tayo na po magkaisa at magsama-sama. Buksan natin ang ating puso, mga mata at pakinggan ang ating mga nasa paligid nang makita nila ang ating paghihirap sa ating bansa. Kaya, nananawagan kami kay Ralph Recto na bumaba na sa pwesto dito sa araw-araw. At ang sabi nila, ang ating mahal na congressman daw ay kulang sa pansin at kulang sa pagmamahal. Hindi po totoo yun. Dahil ang aming mahal na congressman ay maraming nagmamahal sapagkat siya ang tao na nakakita at nakamulat ng bulok na sistema ng Kongreso at siya din ang nakamulat kung saan marami ang naghihirap at nagugutom. Siya lang ang pangunahing congressman na lumaban sa Kongreso sa mga kurap na magnanakaw. Kaya maraming salamat sa iyo, Congressman Leandro Ligarda Libiste. Mabuhay ang Congressman! Na walang sawang sumusuporta sa mga sambayanang Pilipino. Ipinaglalaban kung anong dapat at karapat-dapat. Ang laban pong ito ay hindi lamang po laban ng unang distrito. Laban po ito ng isang bawat mamamayang Pilipino na naaapektuhan sa krisis na ang gumagawa ay gobyerno. Mababain! Gobyerno, hindi po ayuda ang kailangan namin, kundi aksyon, solusyon. Dahil ang ayuda ay panandali lamang po. Ang kailangan namin ay panghabang buhay na yung walang nagpapahirap. Kaya tayo na po ay isigaw natin. Ba't alisin? Recto tanggalin! Recto tanggalin! Ba't alisin? Ba't alisin? Recto tanggalin! Recto tanggalin! Ba't alisin? Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Thank you. Maraming salamat ka dyan. Ngayon, hayaan niyo po tawagin ko sunod na tagapagsalita.